Ang aking araw sa silangan. Sa Finland, ang bansang sinasabing may pinakamataas na happiness index, ako naman ang naging pinakakawalang palat na babae sa buong mundo, 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, sinubukan ko ang lahat ng uri ng fertility treatment. Sa bawat turok ng hormone, lumolobo ang aking katawan habang lumulubog naman ang aking kalooban. Sa simula, may pag-asa pa. Sabi ng doktor, bata pa kayo, malaki ang tsansa. Ngunit sa paglipas ng una, ikalawa, at ikatlong pakabigo, unti-unting kumukupas ang pag-asang iyon. Noong una, sinabi nga sawa ko na ayos lang, kahit walang anak, basta't masaya tayong dalawa. Naniwala ako sa kanya nang sabihin niya iyon, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nanlamig ang kanyang ngatitik. Dumalas ang pag-uwi niya ng gabi, hindi na niya makayanan ang aking kalungkutan. Ang hapagkainan namin ay nababalot ng katahimikan. Hindi na niya ako magawang tignan ng diretso sa mata, alam ko na. Alam kong patapos na ang aming pagsasama. Isang araw, iniharap niya sa akin ang divorce papers. Ang kalungkutan mo ang pumapatay sa lahat ng hangin sa bahay na ito, sabi niya. Hanapin mo ang sarili mong buhay mula ngayon. Wala akong masabi. Nanginginig ang aking mga kamay. Nagdilim ang aking paningin. Diborsyo. Nagdusa ako sa matinding insomnia. Gabi-gabi, nakaupo lang ako sa sofa sa sala, nag-scroll sa aking smartphone, ayokong mag-isip ng kahit ano. Hinihiling ko lang na lumipas na ang oras. Isang gabi, isang video na nag-play ng hindi sinasadya ang pumukaw sa aking pansin. Ito ay ang pagsikat ng araw sa Baler, Aurora sa Pilipinas. Ang nag-aalap na pulang araw na umahon mula sa abot-tanaw karagatan. Ang liwanag nito ay may enerhiyang kabaliktaran ng dilim ng Finland. Kailan kaya nawala ang ganoong nag-aalap na sandali sa buhay ko? Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang kailangan ko ngayon ay hindi isang perpektong pasilidad na medikal, kundi ang init ng buhay na ibinibigay na araw na iyon. Sinabi ngang isang malapit na kaibigan, Ana, huwag kang laging mainggit. Subukan mong puntahan. Ang buhay mo ay ikaw ang gumagawa. Mas mabuti nang magsisi sa ginawa kaysa magsisi sa hindi ginawa, hindi ba? Tumagos sa puso ko ang masalita niya. Tama siya. Masyado akong naging sunod-sunuran sa buhay. Kung anong gusto ng asawa ko, kung anong sabihin ng doktor, sinusunod ko lang. Ngayon, ako naman ang pipili. Inilatak ko ang aking maleta. Nagpasya akong pumunta ron. Ngunit hindi ko pa alam nun na ang araw na iyon ay hindi lang magbibigay sa akin ng liwanag, kundi babaguhin din ang buong buhay ko. Ano kaya ang nangyari? Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport nung Biyernes ng hapon, para akong napunta sa ibang mundo kumpara sa Finland. Ang nga boses ng tao ay malalakas at punong buhay. Ang nga anunsyo sa airport, ang usapan ng nga dumadaan, lahat ay puno ngang hilaw na enerhiya. Ang tawanan ng mga kumukuha ngang kanilang bagahe, ang sigawan ng mga pamilya Ashley o nalubong lahat ay buhay na buhay. Para sa akin na sanay sa katahimikan ng Helsinki, lahat na ito ay isang nakagigimbal na karanasan. Paglabas ko ng airport, maliwanag pa ang sikat ng araw. 4:00 pa lang ng hapon. Kung sa Finland ito, madilim na at bukas na ang mailaw sa kalsada. Huminto ako sandali at tumingala sa langit. Asul na langit, puting ulap, at maningning na sikat na araw. Lahat ng ito ay parang isang himala sa akin. Nang makarating ako sa hotel, inayos ko ang aking mga gamit at dumungaw sa bintana. Ang mga kalsada ay puno ng tao. May mga nakaupo sa kafe at nakakape, may mga naglalakad kasama ang kanilang aso, may mga dumadaang nakabisikleta. Lahat ay abala. Kung sa Finland, oras na ito para umuwi, patayin ang ilaw, at maghanda para matulog. Binuksan ko ang bintana at huminga ng malalim. Pati ang hangin ay iba. Hindi malamig at mabigat. May kung anong buhay na humihinga.
Kinabukasan, Sabado, nagtungo ako sa Intramuros. Bilang isang arkitekto, gusto kong makita ng personal ang makasaysayang puk na ito ngang Maynila. Sumakay ako ngang tren. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa subway ngang Helsinki. Mas maraming tao, at bawat istasyon ay puno ang sigla. Bumaba ako at naglakad sa mga kalsada. Puno ito ang mataong namimili, mga nagtitinda ang pakain sa bangketa, at mga turista. Nabigla ako sa siglang kito. Kasabay nito, nakaramdam din ako ngang kakaibang lungkot. Sa gitna ng napakaraming tao, pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Habang naglalakad ako sa ibabaw nga pader ngang lumangkuta, namangha ako sa tanawin sa labas. Lahat ay punong buhay. Ang magusali, nga sasakyan, at ang ilog. Dito, ang kalikasan at sibilisasyon ay makasamang umiral. Mula sa tuktok ng Baluarte, tanaw ang buong Maynila. Walang katapusang magusali, makalsadang bumabaktas sa pagitan ng mga ito, at ang napakaraming sasakyan na tumatakbo. Ang siyudad na ito ay buhay. Sa tuktok na padar, pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Ang 360 degree na tanawin ng Maynila ay nakamamangha. Saan man ako tumingin, walang katapusang manggagusali ang nakikita ko. Sandali akong nabihani sa tanawing iyon. Napakaraming tao ang nabubuhay sa siyudad na ito, naisip ko. Bawat isa ay may kanya-kanyang buhay. Ngunit nang lumabas ako sa isang hardin sa itaas, muling nanikip ang aking dibdib. Sa harap ng malumang kanyon ay may mga makasintahang makayakap. Nagpipicture sila, nagtatawanan, at makayakap. Mayroon ding mga pamilyang kumukuhang litrato kasama ang kanilang mga anak. Isang ama ang nakaakbay sa kanyang anak habang kinukuhanan silang litratong ng ina. Lahat sila ay mukhang masaya. Ako lang ang nag-iisa. Tumingin ako sa paligid, at wala akong makitang ibang nag-iisa tulad ko. Kahit dito, nag-iisa ako, naisip ko. Hindi pala nawawala ang sakit kahit magbago pang lugar. Sa isiping iyon, nanlabo ang aking nga mata. Tumakas ako mula sa Finland, ngunit sumunod pa rin ang aking kalungkutan. O baka mas lalo pa itong naging matingkat. Sa gitna ngang mamasasayang taong ito, ako lang ang mukhang sawi. Habang nag-isip ngang ibang bagay at pababa na sa mga hagdan ng bato, iyon na ang sandali. Bigla akong naitulak ng isang grupo ngang nga turista at nawalan ng balanse. Isang grupo ngang nga estudyanteng maingay. Abala sila sa pagkuhang litrato nga isa't isa. Nadulas ang aking paa, at bumaksak ako paharap. Bago pa man ako makasigaw, nagsimula na akong gumulong sa hagdanan. Bumaksak ang tuhod ko sa sahig, at nagasgas ang aking nga palat. Umikot ang mundo ko. Narinig ko ang sigawan ng matao sa paligid. Nang sa wakas ay huminto ako, dumudugo ang aking tuhod at kumikirot ang aking bukong-bukong. Dumudugo rin ang aking mga palat. Bumuhos ang aking mga luha. Ang gulat, sakit, at kalungkutan ay sabay-sabay na dumating. Bakit sa dinami-dami ngang tao? Sa akin pa nangyari ito? Bakit saan man ako makapunta? Ganito na lang ako kamalas. Miss, ayos ka lang. Sa sandaling iyon, may isang lalaking lumuhod sa harap ko. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 30 taon. Nakasalamin siya at may maamong mukha. Ang kanyang mga mata ay mahinahon at ang kanyang boses ay malumanay. Marahil, ay napansin niyang dayuhan ako, kaya't dahan-dahan at malinaw siyang naksalita. Gusto mo bang tulungan kita? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Maingat niyang hinawakan ang aking braso at tinulungang tumayo. Ang kanyang kamay ay mainit. Matagal na panahon na mula noong nakaramdam akong nginit ng ibang tao. Tiningnan niya ang masugat sa aking tuhod at palat, kumuhang wet wipes mula sa kanyang bag at ibinigay sa akin. Punasan mo muna ang dugo. Kamusta ang bukong-bukong mo? Kaya mo bang maglakad? Maingat kong sinubukang humakbang. Nakakalakad ako, pero may matinding kirot. Nakita niya ang pangiwi ko at sinabing, mukhang napilayan ka.
May kakilala akong manghihilot malapit dito. Kahit Sabado ngayon, susubukan kong pakiusapan siya. Magpagamot ka na para hindi lumala. Manghihilot? Ngayon ko lang narinig ang salitang iyon. Iba ba ito sa klinika o ospital? Ngunit sa isang dayuhang bansa kung saan ako nasaktan, wala akong ibang pagpipilian. Nasalop ako ang intramuros, at kailangan kong makalabas. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang mga mata ang lalaking ito ay mapakakatiwalaan. Muha siyang taos puso sa pag-alala. Salamat, iyon lang ang nasabi ko. Nanginginig ang aking boses. Inalalayan niya ako habang dahan-dahan kaming naglakad. Ang kanyang hakbang ay mabagal, sinasabayan ang bilis ko. Bawat hakbang, tinatanong niya kung ayos lang ako. Nang makasakay kami sa isang sasakyan, nakahinga ako ng maluwag. Sa loop ang sasakyan, sinabi niya, ako nga pala si Leo. Nagtatrabaho ako sa munisipyo. Day off ko ngayon kaya napasyal ako dito. Ako si Anna. Galing ako sa Finland. Finland? Ang layo pa lang ang pinanggalingan mo. Nagbabakasyon ka? Oh, gusto kong makita ang paksikat ng araw sa Baler. Nakningning ang kanyang mamata. Baler? Napakagandang lugar niyon. Dun din ako pumupunta kapag malungkot ako. Nakakakalma ng loob kapag pinagmamasdan mo ang dagat. Bumaba kami at pumasok sa isang makitit na eskinita sa isang residential area. Sa makabilang gilid ng eskinita, may maliliit na tindahan. Laundry shop, sari-sari store, karinderya lahat ay pamilyar sa paningin. Nakita ko ang isang karatula na may nakasulat na hilot. Sa ilalim nito, mayroon ding salin sa Ingles. Pagpasok namin, sumalubong sa akin ang kakaibang amoy ng halamang gamot. Medyo mapait pero mabango. Isang amoy na hindi ko pa naamoy sa Finland. Ipinaliwanag ni Leo ang sitwasyon sa matandang manghilot at tinala ako nito sa isang silid. Tapos na pala ang oras ng kanyang panggagamot. Pero hinintay niya kami dahil sa pakiusap ni Leo. Mukha siyang nasa huling bahagi ng kanyang ika-40 taon at mabait. Hinawakan niya ang aking bukong-bukong, iginalaw-galaw ito, at sinabing, napilayan ka nga. Nagulat ang mga litit mo. Hilot lang ang katapat niyan, gagaling ka agad. Isang sesyon ngayon, at isa pa bukas, magiging mas maayos na iyan. Hilot? Natakot ako. Hindi ko pa naranasan ang ganitong uri ngang paggamot sa Finland. Naisip ko pa lang ang gagawin sa aking bukong-bukong, nanigas na ang aking katawan. Pinagpawisan ng malamig ang aking makamay. Hinawakan ni Leo ang kamay ko. Huwag kang matakot. Kapag nagulat ang mga kalamnan, mas epektibo ang hilot kaysa sa ospital, mabilis kang gagaling. Dati, nang sumakit ang likod ko, dito rin ako nagpagamot at gumaling ako. Mainit ang kanyang kamay. Malaki. Habang hawak ko ito, medyo kumalma ako. Ipinikit ko ang aking mamata. Ang pagdamping ng kanyang makamay ay hindi masakit tulad ng inaasahan ko. Sa halip, kakaiba ang pakiramdam. Isang mainit na langis ang ipinahid niya, at ang kanyang mga daliri ay tila alam na alam kung saan ang masakit. May kakaibang init na gumapang mula sa aking bukong-bukong hanggang sa binti ko. Nang ilagay niya ang isang mainit na dahon sa aking bukong-bukong, nakaramdam akong kakaibang panginginig. Parabang ang nanigas kong katawan ay unti-unting natutunaw. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam akong ganitong klaseng init. Kasing comfortable, kasing init, at kasing ligtas ng pakiramdam sa isang sauna. Naramdaman kong ang init ay tumatagos sa balat ko at pumapasok sa loob ng aking katawan. Naramdaman kong lumuluwag ang nanigas kong nga kalamnan. Tumingin ako kay Leo. Nakatingin siya sa akin na may pag-aalala. Bakit ganito kainit ang taong ito? Ang bansang ito? Naisip ko. Pagkatapos ang paggamot, gumaan ang pakiramdam ang aking bukong-bukong. Hindi pa ito ganap na magaling. Pero kaya ko nang maglakad. Sinabi ngang manghihilot. Bumalik ka bukas. Isang sesyon pa at mas gagaling iyan.
At huwag mong pilitin ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Hinatid ako ni Leo sa aking hotel. Sumakay kami ng taksi. Sa loob ng sasakyan, tinanong niya, "Saan ang hotel mo?" "Sa Makati." "Ah, malapit lang pala. Makakarating tayo agad." Habang tumatakbo ang taksi sa Maynila, pinakmasdan ko ang tanawin sa labas at naisip, ang siyudad na ito ay komplikado at maingay, pero mainit din pala. Hindi malalamig ang matao. May mga taong tulad ni Leo. Nang magpapaalam na kami sa harap ng hotel, maingat niyang sinabi, "Kung sakaling sumakit pa ang bukong-bukong mo bukas, tawagan mo ako. Tutulungan kita. At kailangan mo pa ring bumalik sa manghilot, kaya sasamahan na kita." Inabot niya ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan kong inilagay ang aking numero. Ako, na namuhay ng napakalamig sa Helsinki, ay nagbukas ng aking puso sa isang ordinaryong Pilipinong empleyadong gobyerno. At hindi ko pa alam nun, na ang pakikitang ito ay ganap na babago sa aking buhay. Na ang taong ito ang magbibigay sa aking ng bagong buhay. Kinabukasan, nagising akong nagulat. Ang aking bukong-bukong ay magaan na. Ang sakit na naramdaman ko kahapon ay parang isang panaginip na lang. Bumangon ako mula sa kama at maingat na itinapak ang aking paa. Ayos lang. Nakakalakad na ako. Totoong epektibo ang hilot. Mas mabilis pa kaysa sa physical therapy na natanggap ko sa Finland. At higit sa lahat, ang laging malamig kong katawan ay nakakaramdam ng init. Hinawakan ko ang dulo ng aking mga daliri. Mainit. Ang dulo ng aking mapaa ay may pakiramdam na rin. Ito ba ang normal na temperatura ng katawan? May mensahe sa aking cellphone. Galing kay Leo. "Kamusta na ang bukong-bukong mo? Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang pakain na pampainit ng katawan. May pakain kaming maganda para sa mataong laging nilalamig." Walang pag-alinlangan akong nagreply. "Sige. Okay na rin ang bukong-bukong ko." Nakakagulat talaga. Isang estranghero sa isang dayuhang bansa, ngunit ang init na naramdaman ko nang hawakan niya ang kamay ko kahapon ay malinaw pa rin sa aking alaala. At masaya ako na nag-alala siya sa akin. Isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Pakalipas ng isang oras, dumating si Leo sa harap ng hotel. Mas mukha siyang relax kaysa kahapon. Nakangiti siyang nagsabi, "Mukhang magaling na ang bukong-bukong mo. Mas natural na ang paglalakat mo." Huu! Nagulat talaga ako. Hindi ko akalain na gagaling ng ganito kabilis sa loob ng isang araw. Iyan ang kapangyarihan ng tradisyonal na panggagamot dito. Dinala niya ako sa isang lugar na sikat sa Bulalo. Sumakay kami ng sasakyan. Isang maliit na kainan na nakatago sa isang eskinita. Pagpasok namin, puno ngang tao. Ang kainan ay napupuno nga mainit na singaw, at ang maingay na usapan nga tao ay umaalingaw-ngaw. Ibang-iba sa tahimik na mga restaurant sa Finland. Ang nga tao ay masayang nag-usap, nagtatawanan, at kumakain, lahat ay puno ng buhay. Ito ay isang sikat na lugar na 30 taon na. "Dito kami kumakain ng magulang ko mula pa noong bata ako," sabi niya. Nang makaupo kami, umorder si Leo. Maya-maya, inihain ang isang malaking palayok ng bulalo. Sa kumukulong sabaw, may isang buong butong baka. May magulay at mais din. Ang singaw ay umakyat sa hangin. Tinitigan ko ito ng may pagtataka. "Ano ito?" "Bulalo. Pinakuluang butong ng baka na may gulay. Sa Pilipinas, ito ang kinakain kapag mahina ang katawan. Lalo na kapag malamig ang panahon, pampalakas ito. Mukhang pagod ka, kaya maganda ito para sa iyo." Maingat na kumuha si Leo ng laman at sabaw at inilagay sa aking mangkok. Tinuruan niya rin ako kung paano gamitin ang kutsara at tinidor. Nang humigop ako ng mainit na sabaw, napapikit ako. Ang init na dumaloy sa aking lalamunan ay tila tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking katawan. Uminit ang aking dibdib. Uminit ang aking tiyan.
Hanggang sa dulo ng aking mga daliri at paa, kumalat ang init. Masarap. Mabuti naman. Sa Pilipinas, may konsepto kami ngam pagpapainit ng katawan. Kumakain kami ngam gapakain nakpapainit para mapanatili ang kalusugan. Ang prinsipyo ay kapag tinaasan mo ang temperatura sa loob ng katawan, gaganda ang pakiramdam mo. Tumagos sa puso ko ang kanyang mga salita. Pinagpawisan ako habang inuubos ang isang mangkok. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako pinagpawisan ng ganito. Tumutulo ang pawis mula sa aking noo hanggang sa likod. Ngunit sa kabila nito, maganda ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko. Buhay ang katawan ko. Para akong nasa sauna. Nakakagulat na mararamdaman mo pala ang ganito sa pagkain. Paglabas namin, mas gumaan ang aking katawan. Nagtanong si Leo, kamusta? Medyo gumaan na ba ang pakiramdam mo? Oo, oo, nakakagulat talaga. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong init. Kung gayon, mabuti. Halika na, bumalik na tayo sa manghihilot. Hinihintay na tayo nun. Muli kaming nagpunta sa manghihilot at sumailalim sa pangalawang sesyon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Sa halip, komportable na ang pakiramdam. Ang init ay tumagos sa bawat bahagi ng aking katawan. Paglabas namin, tila ganap ng magaling ang aking bukong-bukong. Ayos na iyan. Basta huwag mong masyadong pilitin, wala nang magiging problema, sabi ngang manghihilot. Nagpasalamat ako ng lubos. Si Leo ang nagbayad. Sinabi kong ako na ang magbabayad, pero umiling siya. Ayos lang. Ako na. Bisita kagaling sa ibang bansa. Mula sa araw na iyon, si Leo na ang nagsilbing gabay ko. Kinabukasan, Lunes, sinabi niyang nag-leave siya sa trabaho. Dinala niya ako sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang maparke, ang malumang simbahan. Sa harap ngan ito, ramdam ang bigat ng kasaysayan. Ang matahimik na eskinita, ang malumang bahay. Ang maingay na palengke, ang sigawan ng matindera. Lahat ay bagong mundo para sa akin. Ipinaliwanag ni Leo ang bawat isa. Kailan itinayo ang gusaling ito? Anong kasaysayan nito? Paano namumuhay ang mga Pilipino? Lahat ay interesante, mahusay siyang gabay. Matiyagan niyang ipinapaliwanag hanggang sa maintindihan ko. Noong Martes, sinabi niyang nag-leave ulit siya. Nahiya ako. Okay lang. Huwag mong gamitin ang leave mo para sa akin. Ayos lang. Kailangan ko rin namang gamitin ito. Mas maganda kung sa ganitong pakakataon ko gagamitin, sabi niya habang nakangiti. Nagpunta kami sa isang parke. Nag-arkila kami ngang bisikleta at nakbike kami sa tabi ng lawa. Ang hangin ay sariwa. Huminto kami at naupo sa damuhan. Ibinahagi ni Leo ang binili niyang pagkain at inumin mula sa isang convenience store. Simpleng pagkain, pero sa hindi may paliwanag na dahilan, masarap ito. Asul ang langit, malamig ang hangin, at may kasama akong mabuting tao. Ito na siguro ang kaligayahan, naisip ko. Ana, anong klaseng bansa ang Finland? Tanong ni Leo. Nag-isip ako sandali. Tahimik, malinis, at maayos na bansa. Magagalang ang mga tao at individualistiko. Nirerespeto nila ang privacy ng bawat isa. Huminto ako. Pero malungkot. Masyadong tahimik at maayos kaya nakakalungkot. Mababait ang matao, pero may distansya. Matagal bago sila magbukas ng kanilang kalooban. Kaya gusto ko ang Pilipinas. Oo, maingay, komplikado, at magulo dito, pero mainit. Buhay ang matao. Ngumiti si Leo. Nga. Ganyan ang Pilipinas, magulo at maingay, pero may puso. Ilang araw ang lumipas, isang gabi, dinala ako ni Leo sa isang ihaw-ihaw. Isang maliit na lugar malapit sa isang universidad. Bawat mesa ay may sariling ihawan. Si Leo ang nag-ihaw ng karne. Ang tunong pag-ihaw. Ang tumatalsik na mantika. At ang usok. Ang amoy nito ay nakakagutom. Ganito ang pagkain niyan, sabi ni Leo.
Ipinakita niya kung paano ito kainin. Isang subo. Sumabog ang lasa sa bibig ko. Ang sarap ng karne, ang lutong ng gulay, ang tamis-asim ngang sasawan lahat ay perpektong makakatugma. Masarap. Sobrang sarap. Ngayon lang ako nakakain ganito. Mahilig ang mama Pilipino kumain ng ganito. Masaya kaming makakasama nga mga kaibigan. Nagihaw at uminom. Naging magaan ang aming usapan. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, ibinukas ko ang aking puso. Leo, sa totoo lang, naputol ang aking sasabihin. Ngunit hinintay ako ni Leo. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapalakas ng aking loop. Nakalakas akong loop. Iniwan akong asawa ko dahil hindi ako makaanak. Nanginginig ang aking boses. Namuha ang luha sa aking mga mata. Ngunit pinigilan ko. Nagpatuloy ako. 4 na taon kaming sumubok ng lahat ng paggamot. Sa bawat turok ng hormone, lumolobo ang katawan ko at lumulubok ang puso ko. Sabi nga doktor, may pag-asa. Pero palagi kaming nabibigo. Tuwing darating ang regla ko, umiyak ako. Nabigo na naman ako. Hindi na naman dumating si baby. Sa isiping iyon, parang gumuho ang mundo ko. Bumuhos ang aking medyaluha. Pero hindi ko pinigilan. Noong una, sinabi nga asawa ko na ayos lang. Kahit walang anak, basta masaya kaming dalawa. Naniwala ako sa salitang iyon. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago ang tingin niya sa akin. May pakadismaya sa kanyang mamata. Tuwing may balita na nanganak ang kaibigan niya, nananahimik siya, ang katahimikang iyon ang pumapatay sa akin. Dahan-dahang inabutan ako ni Leo ngang tissue. Pinunasan ko ang aking mga luha. Sa huli, iniwan niya ako. Sinabi niyang masyadong malamig ang katawan ko, tulad ng taglamig sa Finland, kaya hindi ako makaanak. Sinabi niyang ang kalungkutan ko ang pumapatay sa hangin sa loob ng bahay. Wala akong masabi. Dahil naisip ko, tama siya. Naisip kong malamig talaga akong tao. Naisip kong may depekto ako. Hindi tumigil ang aking mga luha. Sandaling nanahimik si Leo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Mayroon din akong katulad na karanasan. Inangat ko ang aking muha. May sakit din sa kanyang mga mata. May minahal akong tao ng mahigit 5 taon. Nakakilala kami nung college. Plano ko siyang pakasalan. Inisip ko na nga ang isusulat sa invitation. Pero iniwan niya ako. Sabi niya, boring daw ang future ng isang empleyado ng gobyerno at makakahanap pa siya ng mas magaling sa akin. Nanginginig din ang kanyang boses. 2 taon na ang nakalipas, pero minsan, nalulungkot pa rin ako. Nagsumikap ako sa buhay, pero bakit boring ang future ko? Tapat ako sa trabaho. Inaalagaan ko ang mga magulang ko, at mabuti akong kaibigan. Pero bakit hindi pa rin ako sapat para sa kanya? Pareho tayong nagsumikap sa buhay, pero ang mundo ay napakalamig, hindi ba? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nanginginig din ito. Nakatinginan kami. Hindi kailangan ng salita. Sa sandaling nakumpirma namin ang sakit ng isa't isa, isang kakaibang pag-unawa at pagkakaisa ang dumaloy sa pagitan namin. Pareho kaming may sugat. Pareho kaming iniwan. Pareho kaming tinatakan ng mundo na hindi sapat. Ana, bakit? Gusto mo pa bang pumunta sa balar? Maingat kong kinuha ang aking smartphone at ipinakita sa kanya. Ang video na iyon na hindi mabilang na beses kong pinanood sa Finland. Naalala ko ang magabing umiyak ako habang pinapanood ito. Ito. Gusto kong makita ang pagsikat ng araw sa baler gamit ang sarili kong mga mata. Sa totoo lang, ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas. Naisip ko na kapag nakita ko ang araw na ito, init din ang katawan ko. Naisip ko na makakapagsimula ulit ako. Tumingin si Leo sa kanyang relo. 9:09 ng gabi. At bigla siyang tumayo. Kung aalis tayo ngayon, makikita natin ang pagsikat ng araw sa madaling araw. Tara na, ngayon na. Oo
ngayon na? Mula dito hanggang Baler, maapat na oras din iyon. Kung medyo maaga tayong makarating, tamang-tama sa paksikat ng araw. Nabasa ko sa kanyang nga mata ang isang matinding determinasyon. Para sa akin na lumipat ng libu-libong kilometro. Ano lang ba ang ilang oras na biyahe sa gabi? Sa halip, kinikilig ako. Sa isiping makikita ko na sa wakas ang araw na iyon, nasasabik ako. Tumayo kami agad. Nagsimula kaming magbiyahe sa gabi. Pumasok kami sa expressway. Ang nga ilaw ng siyudad ay dumadaan lang. Tahimik sa loob ng sasakyan, pero hindi awkward. Sa halip, comfortable. May mahinang musika na tumutugtok. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tumatakbo kami sa dilim, pero hindi ako natatakot. Leo, bakit? Salamat. Masaya ako na ikaw ang unang taong nakilala ko sa Pilipinas. Kung ibang tao siguro, hindi ako magiging ganito kasaya. Ngumiti siya. Ako rin, Anna. Matagal na panahon na mula noong naging ganito ako kasabik na pumunta sa isang lugar. Bumuhos ang liwanag ng buwan mula sa bintana. At sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ko na-miss ang Finland. Gustong-gusto ko ang sandaling ito. At hindi ko pa alam noon na ang biyahe sa gabing ito ang magiging pinakamahalagang paglalakbay sa aking buhay. Dumating kami sa Baler. Pagbaba namin ngang sasakyan, agad na humampas sa aming mukha ang malamig na hangin mula sa dagat. Jegat sa taglamig ay dumampi sa aking ilong. May halong amoy nga asin at damong dagat. Ngunit sa kabila nito, hindi ako nilamig. Sa halip, nakakaginhawa. Hintayin lang natin ng kaunti, sisikat na ang araw. Ito ang pinakamadilim na oras. Naupo kami sa buhanginan. Malamig at mamasa-masa ang buhangin. Ngunit hindi ko ito ininda. Madilim pa ang abot tanaw. Ngunit unti-unti nang nagliliwanag ang dulo ng kalangitan. Mula sa itim, naging matingkat na asul, at mula sa asul, naging kulay ube. Ang tunong alon ay naririnig ko sa aking tainga. Ang regular ngunit malakas na tunog na iyon ay tila sumasabay sa tibok ng aking puso. Maliban sa amin, mayroon pang ibang mga tao sa dalampasigan. Mga taong dumayo para manut ng paksikat ng araw. Mga makasintahan, mga pamilya, mga taong nag-iisa. Lahat ay tahimik na nakatingin sa abot tanaw. May mga photographer na nag-setup ng kanilang mga kamera sa tripod. Lahat ay naghihintay sa sandaling iyon, ang sandaling ang paksikat ng araw. Anna, bakit? May espesyal ba talagang dahilan kung bakit gusto mong pumunta sa Baler? Nag-atubili ako sandali. At nagsalita ako ng tapat. Ang taglamig sa Finland ay napakahaba. Mula Nobyembre hanggang Marso, halos hindi sumisikat ang araw. Sa panahong iyon na tinatawag na polar night, maraming tao ang nakakaroon ng depresyon. Isa na ako roon. Kapag walang araw, namamatay ang tao. Kapag walang liwanag, nawawala rin ang pag-asa. Nanginginig ang aking boses. Mas lumala ito pagkatapos ang diborsyo. Gabi-gabi, hindi ako makatulog at wala akong ganang gumawa ng kahit ano. Hindi rin ako makakain ng maayos. Nakaupo lang ako sa sofa at hinihintay na lumipas ang oras. Nag-alala ang mga kaibigan ko. Sinabihan nila akong pumunta sa ospital. Pero kahit uminom akong gamot, walang epekto. Naramdaman kong unti-unting nanlalamig ang katawan ko. Bumuhos ang aking mga luha. Tapos, bigla kong napanood ang video na iyon. At sa hindi may paliwanag na dahilan, naiyak ako. Para bang kinakausap ako ng araw na iyon. Kaya mo pang maging mainit ulit, sabi nito. Kaya mo pang mabuhay ulit, kaya ako pumunta rito. Naisip ko na kapag nakita ko ng personal ang araw na iyon, makakapagsimula ulit ang buhay ko. Hinawakan ni Leo ang kamay ko, mahigpit. Magiging mainit ka ulit. Sigurado iyan. Nagiging mainit ka na nga. Nararamdaman ko, mas mainit ka na ngayon kaysa noong una tayong nakakilala. Naging aliw sa akin ang kanyang gasalita. Tumango ako.
Sa sandaling iyon, mula sa dulo nga botanaw, isang maliit na guhit ng liwanag ang nagsimulang lumitaw. Sa simula, parang isang tuldok lang. Ngunit ang tuldok na iyon ay unti-unting lumaki. Naging linya. Naging kalahating bilog. At ang liwanag na iyon ay unti-unting lumakas. Para bang may isang taong sumisira sa dilim, isang dambuhalang pulang araw ang nagsimulang umakyat mula sa abot tanaw. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Iba ito sa napanood ko sa video. Ang araw na iyon ay buhay. Nagaalap ito habang pinapapula ang buong mundo, naging pula ang langit. Naging pula ang dagat. Naging pula ang buhanginan. Ang aking muha, ang muha ni Leo lahat ay naging pula. Naksigawan ang mga tao sa paligid. Nagpalakpakan. Ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin. Makakaroon din kayang buhay na tulad ng araw na iyon sa aking katawan? Makakaahon din kaya ako ng ganito kainit? Matutunaw kaya ngang init ng araw na iyon ang aking katawan na 4 na taong nanigas sa lamig? Makakaroon din kaya ngang bagong buhay sa loob ko? Tahimik lang akong pinamamasdan ni Leo. At para bang kasama ko siyang nanalangin. Mas humigpit ang pakakahawa niya sa aking kamay. Nang ganap nang sumikat ang araw, nakaramdam ako ng matinding init na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Ang puso ko ay tumitibok. Malakas. Ang aking katawan ay buhay. Mainit ang dulo ng aking madaliri. Mainit ang dulo nga aking mga paa. At ang aking puson ay may kakaibang init. Humagulgol ako. Salamat Leo. Maraming salamat. Dahil sinamahan mo ako sa napakagandang sandaling ito. Walang anuman. Matagal na rin akong hindi nakakita nga nito kagandang pagsikat ng araw. At mas naging maganda ito dahil kasama kita. Pagkatapos naming panorin ang pagsikat ng araw, naglakad kami sa dalampasigan. Ibang-iba ang mundo pagkatapos sumikat ng araw. Nawala ang dilim. At ang liwanag ay nagliliwanag sa lahat. Masarap sa pakiramdam ang pagtapak sa buhangin. Pakiramdam ko, buhay ako. Naglakad kami ng walang imik. Magkahawak kamay. Sa sandaling ito, para bang kaming dalawa lang ang umiral sa mundo. Ang tunog ng alon, ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin lahat ay parang background music. Naglakad-lakad kami. Kumain ng almusal sa isang maliit na karinderya at pinanot ang nga surfer. Nakwentuhan kami. Naktawanan. Sa ilalim ng mainit na araw ng Pilipinas, unti-unting natutunaw ang yelo sa aking puso. Kinagabihan, nahanap kami ng matutuluyan. Isang maliit na na naririnig ang tunog nga alon. Malinis ang kwarto at tanaw mula sa bintana ang dagat. Nang lumubok ang araw, naupo kami sa dalampasigan. Ang paglubok ng araw ay may ibang ganda. Kung ang pagsikat ng araw ay ganda ngang simula, ang paglubok naman ay ganda ngang katapusan. Sana huminto ang oras, sabi ko. Hinawakan ni Leo ang kamay ko. Ana, bakit? Gusto kita. Ang puso ko ay tila nahulog. Seryoso ang mga mata ni Leo. Nakniningning. Ilang araw pa lang tayong nakakilala. Pero hindi ko akalain na mahulog ako ng ganito sa isang tao. 2 taon akong hindi nakmahal, ayoko nang magmahal. Dahil ayoko nang masaktan, pero iba ka. Ana, kapag nakikita kita, tumitibok ang puso ko. Ikaw, anong nararamdaman mo? Nayak ako. Luhang ang kaligayahan. Luhang ang pasasalamat. Ako rin. Gusto rin kita, Leo. Mahal na yata kita. Hindi ko akalain na mahuhulog ako ng ganito kabilis. Sa totoo lang, natatakot ako. Baka iwanan na naman ako. Baka masaktan na naman ako. Pero sa tingin ko, iba ka. Sa tingin ko, ikaw ang magpapainit sa akin. Niyakap ako ni Leo. Narinig ko ang tunog ng alon. Matagal kaming makayakap. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Tumitibo din ang puso ko. Pareho ang ritmo. Nag-react ang katawan ko. Isang panginginig ang dumaloy sa buo kong katawan.
Isang patunay na matagal ko nang hindi naramdaman ang patunay na buhay ako. Bumalik kami sa inn. At makasama naming pinalipas ang gabi. Sa mga bisik ni Leo, muli kong nakumpirma na buhay ako. Nanaginip ako. Isang panaginip na puno ng sikat ng araw. Isang panaginip ng pagsikat ng araw. At kinabukasan, muli naming pinanut ang pagsikat ng araw. Mas maganda ito kaysa kahapon. Parahong araw, pero iba. Kung kahapon, pag-asa ang nakita ko, ngayon, kasiguraduhan ang nakita ko, kaya ko pang mabuhay ulit, naisip ko. Pagkatapos naming panorin ang pagsikat ng araw, sinabi ni Leo, Ana, pwede ka pa bang magtagal sa Pilipinas? Umiling ako. Nagbakasyon lang ako. Kailangan ko nang bumalik sa Finland. Kung gayon, nangingini ang boses ni Leo. Babalik ka ba? O ako ang pupunta sa Finland? Hindi tayo pwedeng magiwalay ng ganito. Ako rin. Pero hindi ko alam kung paano. May problema sa visa, at may trabaho rin ako. Hahanap tayong paraan. Alamin ko. Siguradong may paraan. Kaya sa ngayon, bumalik ka muna sa Finland. Mag-usap tayo habang naghahanap ng paraan. Talaga? Pangako? O, pangako. Makikita tayo ulit. Nagyakapan kami ng mahigpit. Ngunit pareho naming alam na baka ito na ang huling yakap namin. Kaya mas time team. Kaya mas mainit. Kaya mas matagal kaming makayakap. Pagkalipas ng 2 araw, nasanaya na ako. Hawak ko ang tiket pabalik sa Helsinki. Ang bawat hakbang patungo sa check-in counter ay parang may bigat na 1,000 kilo. Pinilit ni Leo na ngumiti habang tinutulungan ako sa aking nga bagahe. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi nakangiti. Puno ito ngang kalungkutan. Salamat sa iyo, Anna. Medyo gumaling na rin ang sugat ko. Kahit bumalik ka na sa Finland, maging masaya ka. At panatilihin mong mainit ang katawan mo. Ha? Sa kanyang masalitangang pamamaalam, bumuhos ang luhang pinipigilan ko. Ang init na natakpuan ko matapos lumipat ng libu-libong kilometro, iwan ko na naman para bumalik sa malamig na lugar na iyon, hindi ko kaya. Naramdaman ko na ang init sa Pilipinas, natanggap ko ang init sang araw sa Baler, naramdaman ko ang pagmamahal ni Leo, tapos mag-isa na naman ako. Napakasakit. Leo. Ayokong umuwi. Ayoko talaga. Bumara ang lalamunan ko. Hindi tumigil ang aking mga luha. Pinunasan ni Leo ang aking mga luha. Nanginginig din ang kanyang mga kamay. Ayoko rin kitang paalisin, Anna. Parang dinudurok ang puso ko. Pero sa ngayon, bumalik ka muna sa Finland. Tatawagan kita. Araw-araw. Talaga? Hindi mo ako kakalimutan? Paano kita makakalimutan? Paano? Tumango ako. Kailangan ko nang pumasok sa departure gate. Wala ng oras. Huling yakap. Sinubukan kong kabisaduhin ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang amoy. Ang tibok ng kanyang puso. Pumasok ako sa gate. Lumingon ako at kumakaway si Leo. Kumaway din ako. At nawala ako sa lubong gate. Sa sandaling tumalikod ako, parang gumuho ang puso ko. Sa lubong eroplano, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Unti-unting lumilit ang Pilipinas. Sa ibaba, nandun si Leo. Nandun din ang dagatin ni Baler. Lahat ng minahal ko ay nasa ibaba. Muli akong naiyak. Ang 11 oras na biyahe ay parang napakatagal. Parang hindi gumagalaw ang oras. Habang nasa eroplano, iniisip ko lang si Leo. Ang Intramuros, ang bulalo na kinain namin, ang parke kung saan kami naglakat ng makahawak kamay, ang Baler kung saan pinanot namin ang pagsikat ng araw, lahat ay parang isang pelikula na paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Nang dumating ako sa Helsinki, sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Palubok na ang araw. 3:00 pa lang ng hapon. Umuwi ako sa aking apartment. Ang walang laman na apartment ay malamig pa rin. Binuksan ko ang heater, pero hindi uminit ang katawan ko. Hindi,
Noong nasa Pilipinas ako, mainit ako. Pagbalik ko sa Finland, parang nanlamig ulit. Binuksan ko ang aking bagahe. Lumabas ang pasalubong sa akin ni Leo na salabat. Pampainit ng katawan ito. Inumin mo palagi, naalala ko ang sabi niya. Naktimpla ako. Pagalo ko sa mainit na tubig. Umalinggasaw ang matamis na amoy. Humigop ako. Mainit. Ngunit hindi kasing init ng naramdaman ko sa Pilipinas. Araw-araw kaming nag-usap ni Leo sa mensahe. Dahil sa pagkakaibang oras, mahirap, pero ang kanyang mga mensahe lang ang hinihintay ko para malakpasan ang bawat araw. Sinabi niyang nagre-research siya tungkol sa kasal. Ngunit hindi madali. Maraming papeles at matagal ang proseso. Isang buwan ang lumipas. Mas lalong lumamig sa Finland. Palapit na ang polar night. 2:00 pa lang nga hapon, madilim na, walang tao sa labas. Ngunit sa kabila nito, ang katawan ko ay hindi na kasing lamig nati. Sa halip, mainit. Naisip ko, dahil siguro ito sa mga pagkaing Pilipino. Ngunit isang araw, isang kakaibang sintomas ang lumitaw. Pagkatapos kumain, nasusuka ako. Pagising ko, dumidiretso ako sa banyo. Nasusuka ako sa amoy ng kape na dati kong paborito. Pagod ang katawan ko at mabigat ang dibdib. Sumisikip ang aking bra. Noong una, inakala kong hindi lang hiyang sa akin ang mga pakaing Pilipino. O baka hindi pa ako nakaka-recover sa jet lag. O baka naging sensitibo lang ang katawan ko sa sobrang pakamis kay Leo. Ngunit na ang gimagipatuloy ang gimagasing Thomas. Isang paano kung ang pumasok sa aking isip. Huli na ang aking regla. Isang linggo na. Ang dati kong regular na regla ay hindi dumating. Kumabog ang dibdib ko. Posible kaya. Pumunta ako sa botika. Snow. Malamig ang mga puting snowflake na tumatama sa aking muha. Nang buksan ko ang pintong botika, bumalot sa akin ang mainit na hangin. Nanginginig ang aking mga kamay habang bumibili ng pregnancy test. Kailangan ko na namang makita ang isang linya ngang pagkabigo na hindi mabilang na beses kong nakita sa loob ngang 4 na taon. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa banyo. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Parang sasabog ang puso ko. Ginamit ko ang test at naghintay ngang 3 minuto. Ang 3 minuto ay parang 3 oras. At tiningnan ko, 2 linya. Isang malinaw na 2 linya. Hindi ako makapaniwala at napaupo ako. Tiningnan ko ulit. 2 linya pa rin. Hindi ito panaginip. Hindi ito guni-guni. Totoo ito. Ang pinakamahuhusay na doktor sa Finland ay umiling at sinabing impossible, ngunit ang mainit na arawng baler at ang pagmamahal ni Leo ay naktanim ngang isang binhi sa loob ko. Humagulgol ako. Luhang kaligayahan. Luhang ang pasasalamat. Luhang ang hindi makapaniwala. Ang aking mga kamay ay kusang yumakap sa aking tiyan. Dito, sa loob nito, may buhay. Magiging ina ako. Ang bagay na sinabing imposible sa loob ngang 4 na taon ay nangyari. Pagkatapos umiyak, kinuha ko ang aking cellphone. Gamit ang nangingini na kamay, tinawagan ko si Leo. Oras ang hapunan sa Pilipinas. Pagkatapos ang ilang ring, sumagot siya. Hello Ana, anong nangyari? May problema ba? Nanginginig ang boses mo. Buntis ako. Katahimikan sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Kinabahan ako. Paano kung mabigatan si Leo? Paano kung hindi siya maniwala? Ilang araw lang kaming makasama. Paano kung ayaw niyang panagutan? Totu? Nanginginig din ang kanyang boses. Oh, Totu. 2 linya. Isang malinaw na 2 linya. Tinitingnan ko ngayon. Hindi ako makapaniwala. 4 na taong hindi nangyari, pero pag-uwi ko galing Pilipinas, 1 buwan lang, nangyari na. Ana. Congratulations. Hindi. Congratulations. Sa atin. Anak natin. Makakaanak na tayo. Narinig ko ang tawa sa kanyang boses. Ramdam ko ang kanyang saya. Nakahinga ako ng maluwag.
Masaya siya. Leo, pupunta ako diyan ngayon din. Ano? Ngayon na? O, ngayon na. Wala na akong pakialam sa visa. Pupunta na lang ako diyan. Pwede akong magstay ngang 90 days bilang turista. Sa loob ng panahong iyon, hahanap tayo ngang paraan. Pero, Ana, okay lang ba ang long-haul flight para sa buntis? Okay lang. Maga pa naman. Tatanungin ko ang doktor. Kapag sinabi niyang okay lang, alis ako agad. Gusto kong makasama ka. Gusto kong palakihin ang anak natin kasama ka. Sige. Maghahanda ako. Hahanap ako ngang mas malaking bahay. Masyadong maliit ang apartment ko para sa ating tatlo. Nagpasya ako agad. Kinabukasan, pumunta ako sa OBGYN. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nagpa-ultrasound ako. Sa screen, may nakita akong maliit na tuldok. Congratulations! Healthy ang pagbubuntis mo. Mga 5 linggo na. Pwede kang makbiyahe, pero huwag mong pilitin ang sarili mo. At iwasan ang stress. 5 linggo. Ang gabing iyon sa balar. Ang gabing iyon nakasama ko si Leo Sain. Sa gabing iyon, nabuo ang aming anak. Nayak ako. Paglabas kong ospital, agad akong bumili ng tiket ng eroplano. 1 linggo mula ngayon ang flight. Sa loob ng 1 linggong iyon, nag-impake ako. Hindi na damit para sa 1 buwang bakasyon. Ang buwang buhay ko ang isinilit ko sa maleta. Damit, libro, litrato, alaala lahat. Inayos ko rin ang bahay. Nagresign ako sa trabaho. Nagulat ang boss ko. Ana, anong nangyari? Paumanhin po. Pupunta ako sa Pilipinas. Natakpuan ko na ang buhay ko. Ano ang gagawin mo dun? Mayroon akong taong mahal. At makakaanak na kami. Nagulat ang boss ko. At ang ngumiti. Ganun ba? Congratulations. Medyo masaya ka. Tinawagan ko rin ang aking mga kaibigan. Pupunta ako sa Pilipinas. Ano? Magbabakasyon ka na naman? Hindi. Hindi na ako babalik. Anna, seryoso ka ba? Oo. Bali ako sa pag-ibig. At magiging ina na ako. Sandaling natahimik ang kaibigan ko. At sinabi, maging masaya ka. Natakpuan mo na pala ang araw na hinahanap mo. Natakpuan mo na pala ang init na hinahanap mo. Oo, natakpuan ko na. At napakainit na araw. 1 linggo ang lumipas. Pumunta ako sa airport. Sumakay ako sa eroplano. Sa pagkakataong ito, hindi ako nayak. Sa halip, punong saya ang aking dibdib. Punong pananabik. Ang 11 oras na biyahe ay muling naging napakatagal. Gusto ko nang makita si Leo. Gusto ko nang ipakita sa kanya ang aking tiyan. Gusto ko nang ikwento sa kanya ang tungkol sa aming anak. Sa loob ng eroplano, hinawakan ko ang aking tiyan. Hindi pa ito malaki, pero nakakagulat na may buhay sa loob nito. Dumating ako sa Naya. Naglakad ako papunta sa immigration. Kinakabahan ako. Tiningnan ng officer ang aking passport at nagtanong, ano ang layunin ng iyong pagbisita? Magpapakasal. May marriage visa ka ba? Wala pa po. Pero kukuha kami agad. Nag-aalala ang itsura ng officer. Kung walang visa, 90 days ka lang pwedeng magstay. Alam ko po. Sa loob ng panahong iyon, ayusin namin lahat. Sigurado po. Sandaling nag-isip ang officer at tinatakan ang aking passport. Lumabas ako sa Arrival lobby. At sa malayo, nakita ko si Leo. May hawak siyang 1 buket ng bulaklak. Hinahanap niya ako. Nagtama ang aming nga mata. Tumakbo ako at yumakap sa kanya. Nahulog ang mga bulaklak sa sahig. Pero hindi namin pinansin. Matagal kaming makayakap. Dumating ka. Bumalik ka. Nandito na ako. Nagtawanan kami. Umiyak kami. At hinawakan ni Leo ang aking tiyan. Nandito ba talaga ang anak natin? O, nandito. Lumalaki na ang anak natin. Nagyakapan kami ulit. At sinabi ko, Leo,
Hindi na ako aalis. Dito na ako titira habang buhay. Kasama ka at ang anak natin. Pumunta kami sa apartment ni Leo. Maliit na kwarto. Pero para sa akin, isa itong palasyo. Mula sa bintana, tanaw ang mailaw ng Maynila. Gabi na pero maliwana. Ibang-iba sa madilim na bintana sa Finland. Dito, kahit gabi, buhay ang liwanag. Buhay ang mga tao. Nakikita ko ang mataong naglalakad sa kalsada. Ang ilaw ngang ma-convenience store, lahat ay mainit. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay sa isang picture frame ang litratong ipinadala ko mula sa Finland. Ang litrato namin sa balir. Ang litrato namin na background ang pagsikat ng araw. Kinabukasan, pumunta kami sa OBGYN. Sa maliit na screen, may nakita kaming parang butil ng monggo. May kumikislap. Sabi ng doktor, "Congratulations! Healthy ang baby. 6 na linggo na. Kita niyo iyon. Uyon ang puso. Tumitibo na. Isang himala. Alagaan ninyo ang inyong sarili." Binigyan kami ngang doktor nga kopya ngang ultrasound. Paglabas namin ng ospital, tinitigan ko ang litrato. Nasaluk niyan ang anak natin, naisip ko. Salamat Ana. Ginawa mo akong ama. Ako ang dapat magpasalamat. Ginawa mo akong ina. Nang sumunod na weekend, pumunta kami sa bahay ng magulang ni Leo. Sa isang maliit na bayan sa probinsya. Isang maliit na bahay na may hardin. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang isang mainit na amoy. Amoy ng niluluto. Amoy ng tahanan. Tuloy kayo. Masayang sumalubong ang ina ni Leo. Mabait ang kanyang mata. Akala ko, may lang siya dahil dayuhan ako, pero mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Napagod ka siguro sa biyahe. Halika, umupo ka. Gutom ka na siguro. Lumabas din ang kanyang ama. Tahimik at mabait na tao. Ang hapagkainan ay punong pagkain. Adobo, sinigang, inihaw na isda lahat ay lutong bahay. Ramdam ko ang pagmamahal ng ina ni Leo. Naantik ako. Kain ka ng marami. Marami nang naikwento si Leo tungkol sa iyo. Ikaw daw ang nagligtas sa anak namin. Ikaw daw ang nagpasaya sa kanya. Hindi po. Ako po ang iniligtas ni Leo. Siya po ang nakpainit sa akin. Pagkatapos kumain, maingat na sinabi ni Leo, "Inay, itay, buntis po si Anna." Sandaling katahimikan. Kumabog ang dibdib ko. Dahan-dahang nagsalita ang ina. "Toto, anak." "Opo. 6 na linggo na po." Namo ang luha sa matang ina. At tumayo siya, at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. "Salamat. Salamat iha. Dahil sinamahan mo si Leo nung malungkot siya. At ngayon, binigyan mo pa kaming apo. Salamat. Pamiyak ka na namin. Ganap na pamiya na namin." Nanikip ang dibdib ko. Ang salitang pamilya. Hindi ko akalain na ganito kainit ang salitang iyon. Ako, na iniwan ng aking pamilya sa Finland, ay nakahanap ngang bagong pamilya sa Pilipinas. Hinawakan ng ina ang aking tiyan. "Alagaan mo ang apo namin, ha? Maging malusok sana siya. Tutulungan kita." "Opo, inay." "Salamat po." Ngumiti rin ang ama. Mabuti naman. Nakahanap din ng mabuting babae ang anak namin. Mahirap man ang pinagdaanan mo, iha, magpahinga ka na ngayon. Sa araw na iyon, nakaroon ako ngang pamilya sa Pilipinas. Lahat nawala sa akin sa Finland ay natakpuan ko sa Pilipinas. Pag-ibig. Pamilya. Kinabukasan lahat ay naibalik sa akin. Baka kayo rin, nasa dilim ngayon? Baka kayo rin, namumuhay sa isang malamig na buhay. Huwag kayong sumuko. Lakasan ninyo ang inyong loop. Tulad ko na lumipat ng libu-libong kilometro, subukan ninyong humakbang. Ang isang hakbang na iyon ay maaring makbago ng inyong buhay. Nahulog ako sa hagdanan sa Intramuros. Sa sandaling iyon, inakala kong iyon na ang pinakamasamang sandali. Ngunit sa pagbabalik tanaw,
Iyon pala ang pinakamaganda. Dahil sa sandaling iyon, nakilala ko si Leo. Ang sandaling iyon ang nagbago ng aking buhay. Hindi natin alam ang takbong buhay. Ang kasawian ngayon ay maring maging kaligayahan bukas. Ang kawalan ng pag-asa ngayon ay maring maging pag-asa bukas. Kaya huwag kayong sumuko. Maniwala kayo. Nasa loop ninyo, mayroon ding isang araw. Naway lagi kayong malusok at masaya.